At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Umiikot ngayon sa social media ang balitang umunoy may natagpo ang bangkay na inuugnay kay Jesus. Nasabing may kinalaman umano ito sa isang mas malalim na isyu laban kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil sa bigat ng aligasyon, agad itong nagdulot ng matinding reaksyon at pagkalito sa publiko. Sa kabila nito, ayon sa mga paunahing beripikasyon, walang opisyal na ulat mula sa mga otoridad o alinmang ahensya ng pamahalaan na nagpapatunay sa naturang balita. Wala ring inilalabas na pahayag ang Department of Justice o Malacanang hinggil sa sinasabing insidente. Dahil dito, nananatiling hindi kumpirmado ang mga kumakalat na impormasyon. Dagdag pa ng ilang eksperto, ang ganitong klaseng balita ay maaaring bahagi ng maling impormasyon na sadyang ginawa upang magdulot ng takot, intriga o kalituhan sa publiko. Ang pag-uugnay ng mga pangalan ng matataas na opisyal sa seryosong aligasyon ng walang matibay na ebidensya ay isang mapanganib na gawain na maaaring makasira sa tiwala ng mamamayan. Sa ngayon, pinapayuhan ang publiko na maging mapanuri at responsable sa pagbabahagi ng impormasyon online. Ugaliing i-check ang mga pinanggagalingan ng balita at umasa lamang sa mga opisyal na pahayag at lehitimong media outlets. Patuloy naming babantayan ang isyong ito para sa mga susunod na kumpirmadong update. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Bonggang-bongga. Nakikita niyo ba yung screen? Okay. Nakikita niyo? I-present natin uli ha. Okay. Present natin yung screen. Ayan o. Ayan. Can you... Ayan. Nakikita niyo mga palanggi? Ayan. Hindi. Okay. Hindi yun nakita. So, okay. Play natin uli yung... Ayan. Baka si Jinggoy lang at saka si Villanueva. Ha? Okay? Pag-prosin mo, may kumukumpas dito. Okay, may kumukumpas dito. Hindi ito tunay na ayan o. Ito sila o. Yan o, UP, ayan o. Laban sa corrupt. Very general statement. At, although, tika, nandiyan ba si Romualdez? Ito, I think ito, ewan ko sino tong ano na to. Pero yung binabato nila, yung grupo na yon, ang binabato nila, ay si Villanueva lang at si Jingo Estrada. So, you know, kung ikaw ay gising na, sorry, lang, may candy pala ako. Lagay natin niya, reserve natin later. Di ba? At saka hindi ganyan ang pakikipaglaban. Sa tarpaulin ka lang. Di ba? So, ang punto di vista dito, sino yung nasa likod nito? Pakawala ba ni Romualdez? Bakit ang binabato si Jinggoy lang at saka si Villanueva? Bakit hindi si Zaldico? Dahil yan ang unang, unang pumutok. Actually, papakita ko din to sa inyo mga kababayan. Ito, para magtuloy-tuloy tayo. Sinabi ko nga paulit-ulit yung vlog ko sa inyo last year. Nakikita niyo bang alindog ko dyan, mga hitad? Nakita niyo? Pakinggan niyo yung pinagsasabi ni Palangga niyo. Na yung ginagawa ni Zaldico Langot, ni Lisa, lahat yan sila para atakihin tayo para nga naman mas mangibabaw yung kanilang kasinungalingan. Pakinggan niyo muna ha. So last year, actually kung gusto niyo puntahan yung yung Facebook page nitong ni Zaldico Langot, okay, na chairman ng Committee on Appropriations, hawak nila ang budget ng Pilipinas, mga kababayan. Magsimula sa tsinelas, sa paa lahat, pati kipa yata ng asawa niya ay pinasulutan ng Hermes. Mga anak, actually, nakikita ko na ito, ipakita sa may mga minor. So lahat, magsimula sa belt, naka-Dior, pajama, lahat. Diba? Diba dapat ang mga politiko ay mamuhay ng modest kind of life. Simple lang. Paano sila magiging simple kung hawak nila ang trilyones na budget natin? So ngayon, napag-alaman natin
dito sa ating source, mga kababayan. Ito, tingnan natin. Na bumili ng bahay, bumili sa Forbes Park. Okay? Kita niyo yan? September ko pa to inulat sa inyo eh. Nire-remind ko lang kayo. Bumili as of September 2023, actually 6 na Forbes homes, Forbes Park properties ang naibenta doon kay Tamba. Kay Tambaluslos. 6 po na bonggang-bonggang bahay sa Forbes Park. Ang pagkakaalam ko, pag ginugel mo ang mga bahay sa Forbes Park, pinakamahina ang 1 bilyong piso. So kung 6, let's say kung paimbisigahan lang talaga hindi ko alam kung sino pang matino sa buwakan ng inang puting administration. This is 6 Forbes Park properties o Forbes properties. Ngayon, mga kababayan, ayon sa information, sa ating puting jahas nung September ay meron ding property nga doon si Zaldi. So ano yun, niregalo ni Tamba. At doon sa basement, doon daw po nila nilalagay yung mga budget galing sa national budget. Doon nilalagay ang pera ng bayan sa basement. Kaya sabi ko, Senator Joel Villanueva, total, mainit ka naman sa privilege speech mo. Tulungan mo ang taong bayan. Bakit hindi ito ipaimbestigahan? Itong nakakarating na information sa ating channel na 6 na Forbes properties ang binili ni Tambaluslos at ang iba doon ay nasa pangalan o baka may dami o na kay Zaldi. Ayan yan. No? Okay? At ng kanyang pamilya. Imagine nyo, may bahay sa Paris, may bahay sa Forbes, tapos may mga illegal na negosyo, di ba? May mga kickback. Okay? Itong mga impormasyon na ito, sinabi ko to sa inyo nung, I think, September. Okay? Mga palangga, na lahat ng infrastructure projects sa Congress ay dumadaan sa kamay ni Zaldi Colangot, Congressman Zaldi Colangot, at Congressman Edwin Guardiola, bagong pangalan to, Congressman Edwin Guardiola, and Congressman Momo. Mga kababayan, yan ay binanggit ko even before na nagsalita si Inday Sara na 2 tao lang ang may hawak ng budget. Si Saldico at si Romualdez. At syempre, bakit naman papansinin ng mga kongresista at ng senador si Maharlika sa kanyang mga expose dahil sila mismo ang kasabwat niyan. Okay, tuloy mo, palangga. Okay? So itong 3 ito, lahat nasushoot ang mga proyekto, ang mga infrastructure projects sa mga kamay nila dahil sila po ang kasabwat. Ayon sa ating puting ahas, inaatasan ni Lisa Smugs, ni Tambaluslos, ni Sandro na magnakaw hubasin ang pera ng bayan. See this? So ngayon, sabi ko nga, ano sabi to? Lahat ng gustong magkaroon, okay, ng proyekto, okay, infra project, ay dumadaan sa kamay nila. At papaano, mga kababayan? Umaabot ng what? 52.5% ang tongpats o patong ng mga hinayupak. Kita ninyo? Last year, ano pa yan? Actually, 2023 ko pa sinasabi yan, mga kababayan. Kaya nakasuhan ang inyong palangga ni Zaldico at ng Bangag Administration. Go, go, girl! Tuloy mo lang yan. Na ito para sa kanila. Imagine niyo, sabi ko nga kung ang budget is 1 million para sa kalsada, tapos ang 52.5% ay kukunin nila. Sa 50 na lang, di kalahati. 500,000. Anong kalsada ang dadaanan ng taong bayan? Kalsadang lastiko, goma, papel, kalsadang warak-warak dahil kinuha na nila ang pera ng bayan. So ito daw si Momo at Guardiola, parehong kongresista, nakasabwat ni Zaldico, ay long-time partners. Okay? At bagman, okay, noon ni Bonoan. Kaya daw alam nila ang lakad sa DPWH. Kita nyo na yan? Alam nila ang kalakaran kung paano humawak ng mga infrastructure budol project, mga kababayan. Kaya ang pera ay na
pupunta sa kanila imbis mapunta sa proyekto o sa taong bayan. Actually, ito daw si Garjola ay mayroon ding mansion dito sa Los Angeles. Yan ang alamin natin. Dapat mayroon silang kamag-anak o putingas na mag-share sa atin na itong si Garjola na kasabwat ni Zaldi ay mayroon daw ditong bahay sa Los Angeles sa exclusive community at top of the hill pa daw, overlooking, hindi natin alam kung saan ito. So mga kababayan, anong ibig sabihin nito? Doon sa statement ni Congressman Villanueva ay binanggahan niya, binoljak niya si tama at masaklap po. Nananawagan ako dito. Okay mga kababayan. So kaya ako galit na galit. Ano ba pinaglalaban natin dito? Kaya nga sabi ko, ano bang ginagawa ninyo? Hawak ni Zaldi ni Tambaloslos yung pera ng bayan. Habang kayo ay walang pambiling bigas, habang kayo ay hirap na hirap, Pero ang pera nililibing sa loob ng basement. Nananawagan ako dito kay sa mga kongresista, patangin na sino ba pananawagan kay Senator Villanueva na lang. Naimbestigahan niyo tong taong ito, total inano mo na eh. Senator Villanueva, inalagay mo, kumbaga, kinwestiyon mo na yung kanyang mga anomalies. So, papuntahin nyo din dito kung sino ang nakadami na nakalagay sa property sa Paris, France. Pwede kayong makipag-ugnayan para susugin yung mga jutang ginimis na ito na ang pera ng Pilipino, pinapasyon show nila doon sa ibang bansa, binibili ng Hermes, pinapasara ang mga designers, boutique, and everything. Diba? Jocelyn, sabi ni sa'yo ng 5,000 mukhang galing kay Lisa. Wala na yan. Ano ba siya sabi? Parang you're playing safe. Ang hiring-hiring na ito, lahat palabas na lang. Kaya niyo? Wala man lang isa dyan sa inyo. Yeah, like si Senator Amy. I challenge you. You know, pag pinapakinggan ko kayo, ito, ano ko to, napansin ko lang. Hindi ko pa Kahit kayo lahat dyan na senador na nandoon. Kapag seryoso ang tanong na nagsisinungaling, andun si Binay, si Nancy Binay, pag nagtatanong kayo doon sa mga resource person ninyo, alam nyo na nagsisinungaling, hindi nyo pa puruhan ng puruhan. Parang nakikipag-ismailan pa kayo na parang, ano ba to, nalilito kami. Naguguluhan na kami, iba na ang level ng kalituhan na ito. Diba? Ano makukuha natin diyan sa mga ganyang parang you're playing safe? Dapat right that moment, budya kanya, pwede ba, Atty. Glenn, magmura? Kasi nanong ako, jutang ginira mo, sinungaling ka. Diba? Pero di ba may power naman yan sila para i-contempt ang mga nagsisinungaling? Dapat right there din. Kasi take sila ng oath. Dapat i-contempt lahat ang mga sinungaling. Like si Unyate. Di ba? Waling sila. Di ba? Kaya sila sumumpa. Ganon. Pero pag abogado, okay. Tapos natin si Palangga. Pinapakita ko lang yan sa inyo mga kababayan. Okay? Na matagal na si Maharlika ang krusada natin para panagutin yung mga yawa na yan. So ngayon, di ba, ito na, dumating ng si mag-asawang Diskaya. Okay? Sila ay mayroong sinumpaang salaysay na nakalagay nga dito ang mga kongresista. Ano naman ang ginawa ni... At saka by the way, okay? Yung pinakita ko video na yan sa iyo, di ba nakita nyo yung date? February 2024, last year. Then prior to that, may ginawa pa akong video ng October. Kasi nakalagay po yan, lahat ng mga videos ko, ginamit ko yan as exhibit dito sa aking kaso. Ito, yung recent na interview ni Jessica Soho kay Zaldico. At kay Tiangco. What was Zaldico doing? Dapat ipaliwanag niya. Bakit una-una, bakit siya may discretion over this amount of money? Di ba dapat yung congressman, mas alam niya kung ano yung kailangan niya. At tulad na sinabi ko, pag pinagbigyan yung request namin, nakasulat doon kami ang requestor at doon yung distrito. Pero ito, lahat yan, yung 13 billion na yan, siya ang requestor. Anong tingin 13 billion. Siya ang requestor. Nagkamali ba ang aking puting ahas noong 2013? 2023.
Okay? 2023. Nabanggit ko ba 13 kanina? 2023. Ngayon, mga palangga, lahat pinangalanan si Zaldico. Okay? Lahat na lang, sino pa ito nagsalita? Pakinggan nyo to. Ngayon, wait a minute. Ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi Ito si Zaldico, di ba? Nung una, ang binabato si Inday Sara sa 125 million na confidential fund. Pero yung pala, yan, galing mismo sa kaalyado nila kay Tiangco, mayroong 13 ninakaw daw ni Inday yung pera. Pero 13 billion. We're talking kay ano pa lang, kay Toby Tiangco pa lang. Ano pa, yung sinabi ng mga Diskaya at na lahat itong mga kongresistang ito na nabanggit dito, 20-something plus ito, ay nag-iintrega kay Tambaluslos at kay Zaldico. At ngayon, mga palangga, dito sa interview ni Bangag, ang sinasabi niya, ito daw ay mga aligasyon lang. Pakinggan natin ang kahayupan ni Bangag at ating, himayin. Ang sabi niya dito? I am objecting. No, not that one. Okay? Ang sabi niya dito, ni Bangag, my God. Okay? Marcos Jr. Marcos Jr., yung interview niya recently, few hours ago actually. Few hours ago nagpa-interview siya. I am objecting. Puro Zaldico. Okay, puro Zaldico na lang ang laman ng balita. Marcos Jr., nakakagalit. Ito, sabi niya, May nagpakita po sa ano, ang napapag-usapan ngayon, the allegations are against officers of the DPWH and some members of the legislature. So, allegation daw. siyempre yun, titignan natin. But of course, we don't only investigate what other people are alleging. We are investigating this independently of all that. Ang napapag-usapan ngayon, the allegations are against officers of the DPWH. Okay, mga palangga. So sinabi niyan, ang kabuang sinabi ni Bangag dyan, ito tinranscribe natin, ano? Yung sinabi ni Bangag, mga kababayan. Diyan sa interview na yan, ang sinabi ng Hunghang, okay? Ang tanong kasi sa kanya, anong masasabi mo sa ni-reveal, okay? Na-reveal, ito sabi ng reporter, ng mga Diskaya patungkol sa flood control project. Tingin niyo ba may mabigat? Okay? May bigat ang statement nila ng mag-asawang Diskaya. Ngayon, hinihingi sa inyo, which is kay Bangag, o humihingi sa inyo ang Diskaya ng proteksyon para sa kanilang seguridad after niyang pinangalanan ang mga kongresista na sinasabing sangkot sa korupsyon. Ang sagot ni Bangag dyan, mga kababayan, these are not revelations. They are allegations. Sabi niya. That's very different. Allegations and revelation are extremely different. So we will examine all the allegations that, sabi niya, that have been made. Right? Ang sabi ni Bangag, ang lumalabas dito mula noong nasimulan itong investigation at lahat niyan ay matagal na talaga. Kaya ang lalim na, kaya malalim pa sa amag. Alam mo, itong Bangag na ito, paano naman naging malalim ang amag? Yung comparison niya malalim na sa amag, hindi ba dapat mas mabaho pa o mas bulok pa sa amag kamukha ng kabulukan ng kanilang pamilya? Dahil kapag si Marcos Jr., dahil nga addictus benedictus siya, yung use of words niya, yung choice of words niya ay hindi nagasilinanto. Ibig sabihin, hindi nag-jive. Kasi sabi niya, mas malalim pa sa amag. Alright? So, sabi niya, we will examine all the allegations that have been made. Ang lumalabas dito mula noong nasimulan itong investigation at lahat niyan ay matagal na talaga. Kaya, ulit, malalim pa sa amag
at napakalalim na sistema. The system of this kind of corruption has been institutionalized, sabi niya. And if you look at the allegations that have been made, nagsimula 2003 pa ito. So it's like, nililigtas na naman niya yung kanyang administrasyong kabangagan. Sabi niya, so this has been going for 21 years and that is why it's so deeply seated within the system. And that's why it's going to be very masalimuot dapat at detalyado ang ating magiging investigasyon. At sabi niya, dapat daw ang pag-imbestiga daw mga kababayan ay masalimuot. Sabi ko nga sa inyo, dahil bangag si Marcos Jr., hindi nagja-jive, hindi maayos sa kanyang pananalita dahil nagsisinungaling nga siya. So mga kababayan, yung pagsabi niya na ito ay hindi ito revelation, kundi ito ay allegation. So malinaw pa sa sikat ng araw na lumalabas sa bunganga niya na, inaano niya, anong term dyan, na parang hindi niya sinuseryoso o minamaliit niya na walang weight yung testimonya ng mga diskaya. Diba? Na mga diskaya na itong mga kongresistang kaalyado niya ay sangkot dito sa bilyon-bilyong flood control. Kasi nga, sangkot si Sandro Marcos dyan, mga kababayan. Sangkot si Lisa Tanas dyan. Dahil yung Mac Builders na sinasabi ko, yan ay pagmamay-ari din ni Francis Lloyd Tichua. At yan, nakalagay yan sa iPad ni Distressed Mother. At napakita ko na sa inyo for the past few days ago, show natin sa inyo, nasangkot kasi dyan si Francis Lloyd Chua. Sangkot kasi si Sandro Marcos. Sangkot ang pamilyang Marcos Jr. Kaya minamaliit niya, imbis na tignan niya, itong mga diskaya as a whistleblower, kasi hindi naman yan kung patas ang pagdinegosyo ng mga kontraktor, kung hindi nanghihingi ng lagay ang mga bangag, ang mga kasabot nila, ang mga kongresista, I believe lahat ng mga kontraktor ay magiging malinis, magiging malinis at patas yung kanilang pagtatrabaho or pagkukuha ng mga kontrata. Pero sa bangag administration o sa kalakaran ng Pilipinas, even before, okay, ay talagang ganyan. Maraming nangihingi ng lagay para makakuha ka ng kontrata. Yan ang malungkot sa atin sa Pilipinas kasi dapat yung mga ganyan ay binibitay, patiwarik. Dapat pinipigaan sila ng kalamansi o nililitsyon sila, di ba, ng bonggang-bongga sa harap ng taong bayan at dapat ito talaga ay may parusang gurgur. Kaso wala tayong ganyan. So ngayon, ang ibig sabihin ni Marcos Jr., may pa nga sa sinabi, hindi daw niya alam. Parang hindi niya alam yung mga mga binanggit, yung about this flood control, yung mga ibang konteksto ng pinagsasabi ng mag-asawang diskaya. Ngayon, ayaw nila bigyan ng witness protection or ng protection itong whistleblower na sila diskaya. You know why? Kasi ayaw nilang magkaroon ng lakas ng loob ang mga kontratista o mga contractors na lumabas pa. Imagine niyo, ito daw ay, it's just an ordinary allegation. May binanggit pa nga sa dyan si Bangag na, kasi ang dami naman nagpapapicture sa amin, sa akin nga, libo-libo yung nagpapicture. Ibig sabihin, kapag nagpapicture sa'yo, sangkot na. So, talagang